Magandang araw po sa inyo lahat. Kami pang pangkat-5 at ito pang inihanda namin representasyon para sa inyo. Ngayon, tatalakayin natin ang storyng basa sa militarian na pinamagatang Alegorya ng Yungib na isinalin sa Pilipino ni William J. Enrile. Tukuyin natin kung anong uri ng panitikan ba ang Alegorya ng Yungib. Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay galing sa Gresya. Ito ay isa sa mga klasikong panitikan na nalambang ng Gresya sa mundo ng panitikan. Ang sanaysay ay isang maikling composition na may tiyak na paksa o tema. Karaniwang sa prosa, analitiko at naghahayag ng interpretasyon o opinion. Dalawang uri ng salaysay. Una, formal. Ang formal na sanaysay ay naglalahad ng makatotohanan ng informasyon at pinili ang salita, ang pahayag ay maingat sa tinalakay kahit ito'y mabisa. Pangalawa, di formal. Sa kabilang dako ay ang di formal na salaysay o ang palagayang salaysay. Ang mga katangian nito ay mapang-aliw, mapagbiro at nagbibigay lumod na pamamagitan ng pagtalakay sa mga karaniwan at personal na paksa. Pagkilala sa may akda. Si Plato ay isinilang sa taong 428 BCE sa Athens, Greece. Siya ay isang pinasupang Griyogo at estudyante ni Socrates. Naging guro niya si Aristotle at silang tatlo ni Socrates ay itinuturing na pinakamadakila mga pilosopong Griyogo na naglatag na pundasyon ng pamimilosopiyang kaunlaran. Natuklasan niya ang academy ang kauna-unahang formal institusyon ng mas mataas na pagkatuto sa kaunlaran. Sumulat din siya ng higit 30 dialogo. Kilalang Socratic dialogues dahil sa paggamit niya kay Socrates bilang pangunahing tauhan sa mga akda na naglalahad ng kanyang pangunahing mga kaisipan tungkol sa filosofiya, lohika, etika, retorika, reliyon at matematika. Ang parabola ng Kuweba, isa sa mga laman ng Socratic dialogues na The Republic, kung saan tinatalakay ni Plato na pamamagitan tauhan niyang sina Glaucon, kanyang kapatid, at Socrates, ang bisan edukasyon at ang kawalan nito sa kapaligiran. Sa tulong ni Aristotle at Socrates, si Plato ay nakatulong sa paggawa ng pundasyon na kaunlaran, pilosopo at agham. May pamulat ang mga magbabasa katotohanan sa labas ng Yungib at katotohanan na dapat nilang makita. May pamulat ang tunay na kalagayan dahil kung patuloy tayong magtatago sa Yungib, patuloy tayong di magiging maalam patungo sa katotohanan. Patuloy tayong mabubuhay sa anino ng dilim sa loob ng Yungib kung patuloy natin tatalikuran ang liwanag sa apoy. At patuloy tayong magiging bulag sa pagtuon sa anino lamang at walang katotohanan. Ikalawa, pagsusuri ng panglalaman. Tema o paksa ng akda. Ang tema o paksa ng akda, Alegorya ng Yungib, ay ang epekto ng edukasyon at kakulangan nito sa lipunan. Nilalaan din dito ang pamangmangan ng tao at kawalan nitong makita ang katotohanan at ang karunungan, ang mga paraan ng pagmamanipula ng mga pinuno na kulang sa filosopikong kaisipan ay inilalaan din sa sanaysay na ito. Mga tauhan o karakter sa akda. Kung babasahin ang alegorya ng Yungib, ang mga tauhan sa sanaysay ni Plato ay tayong mga tao o yung taong nasa kuweba noong inihambing niya lamang yung mga tao noon sa sanaysay niya na mistulang alipin at takot makipagsapalaran sa labas ng Yungib. Tagpuan panahon. Ang tagpuan ng alegorya ng Yungib ay sa Kuweba sapagkat naroon ang mga bilanggo. Panahon ni Plato noong 427 hanggang 347 BCE. Balangkas ng mga pangyayari. Ang alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o sila rin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag. Ang punto ng akda ay magpapahiwati siya upang maipakita niyang isang anyo na dapat natin mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan. Pinapahiwati niya rin na may mga taong nanirahan sa Yungib na may lagusan patungo sa liwanag na sila'y gumagawa ng paraan upang makalabas. Ang punto niya ay nagnanais
nais na masaksihan ng tao ang kaganapang nangyayari sa mundo dahil inaabuso natin mga tao, mundo at ginagawa natin isang magulo ang ating isip na sa araw-araw ay nakakaranas tayo ng mga suliranin at problema sa buhay. Kulturang masasalamin. Ito ay hango sa mga taong sa panahon ni Plato. Mga taong walang alam at mga taong hindi kumikilos upang hanapin ang katotohanan at katarungan sa kabilang banda. Ito rin ay tumutukoy sa mga ilang taong noon na ginagamit ang katalunuhan at kasaysayan intellectual upang manipula ang karamihan ng kanilang nasasakop. Pangatlo, pagsusuri ng pangkaisipan. Ang kaisipang ideyang taglay ng akda. Ang paksa ng alegorya ng Yungib ay ang epekto ng edukasyon at kakulangan dito sa lipunan. Inilalahad din dito ang kabangmangan ng tao at ang kawalan nito ng makita ang katotohanan at karunungan ng mga paraan ng pagmamanipula ng mga pinuno at kakulangan sa pilosopong kaisipan ay nilalarawan din sa salaysay na ito. Sinalintulad dito ang lipunan na parang tabing na pinagtatanghalan ng mga tao-tauhan o mga puppet kung saan ang mga mangmang na mamamayan ay parang tao nakakadena at hindi makakilos. Estilo ng pagkasulat ng akda. Ang ginamit na estilo ng pagkasulat ay malikhain dahil gumagamit ang may akda ng simbolismo upang maintindihan natin ang ipinaliwatig o paksa ng akda na kanyang isinilat. Malikhain din ito sapagkat habang binasa natin ang akda nito ay may nabubuo tayong imahinasyon mula sa akdang ating pinabasa. Pang-apat o panghuling paksa, buod. Ayon kay Plato, tayo ito na isang tao na sa loob ng kuweba, nakatalikala at nakaharap sa dingding ng mundo. May apoy sa ating likuran at ang tanging nakikita natin ay mga anino ng mga bagay sa labas ng kuweba. At dahil dito, kakailangan nating humalugpo sa talikala at lumabas ng kuweba upang makita katotohanan tungkol sa mga bagay. Ang larawang ito ang buod ng rasyonalismo ni Plato at ito ay tinaguri ang alegorya ng kuweba. Ayon kay Plato, ang mga imahe ng mga bagay na ating nakikita sa mundo ay pawang mga anino lamang ng katotohanan. Ang tunay na pag-iral ay nasa mundo ng mga ideya. Ang mga konsepto ng bagay ay naroon lang sa isipan na natin mula sa kapanganakan. Kakailangan lamang natin gamitin ang ating pangatwiran upang sila ay matuklasan. Talimos naman ang turo ni Aristotle na kanyang nag-estudyante. Ayon kay Aristotle, ang katotohanan ay ang kalalasan sa pamamagitan ng ating mga mata, tainga, pandamdamin, pangamoy at panlasa. Ang mga hindi ay wala pa sa ating isip nung tayo ipinanganak, taliwas sa turo ng guro niyang si Plato. Ang isip ng tao ay tinaguriang si Aristotle na tabula rasa. Ang ibig sabihin ay blankong tableta at bawat karanasan sa pamamagitan ng ating senses ay sinusulat sa nasabing tableta. Ang kaisipang ito ay tinawag na empirismo. Sa paglipas ng panahon, mas pinanigan ng mga pilosopo at mga siyentipiko ang empirismo. Ngunit, napag-isip ko, bagamat mali si Plato, may binuksan siya pinto sa pagtahak ng mundo ng rasyonalismo at pagtingin lang pa sa realidad ng ating nakikita. May punto para ang dalawang paham. Sa aking pananaw, sa alin tinuraan ni Plato, hindi ibig sabihin hindi katotohanan ng ating nakikita, kundi may katotohanan mas na makapagpapahalaya na hindi makikita sa oras. Hindi ba naman ba kung ating nakikita ay binubuo ng mga atomos na hindi mo kahit ng dakilang si Democritus? Hindi ba ang materya ay patuloy na mahiwaga sa atin? Misteryo pa rin ang pinagmula ng gravity at ang particle na mas maliit sa part ay di pa rin tutusan. Kung titigil tayo sa mga bagay na ating nakikita lamang, wala na kabundan sa ating agham. Sa dalang akin, ang hugis ng mga bagay na ating nakikita ay hugis na kanilang gamit. At ito'y bukan ng relativity, ng evolusyon ng pakigay sa lamula sa ibang materya. Alam ko mali ang konsepto ni Plato ng kanyang rasyonalismo.
Ngunit gusto ko sundan ang kanyang lohika at pagtuklas sa mas malawak at makapagpapalala sa realidad.